magandang umaga po sa ating lahat. Kamusta po kayo mga kapatid? Nawa ay nasa mabuting kalagayan po kayo, wala po tayong sakit, at nawa ay patuloy tayong ingatan ng Panginoon. Ngayon po sa umagang ito ay samahan niyo po ako sa ating pag-aaral sa umagang ito, sa ating morning devotion. Ako po si Pastor Lito Sanchez na inyong makasama po sa umagang ito. Bago po yan ay tayo po ay manalangin. Tayo po ay pumikit at manalangin po sa ating Panginoon. Aming Diyos, maraming salamat po Panginoon sa magandang umagang ito. Salamat sa magandang kalakasan na binigay niyo po sa amin Panginoon. Lord, patuloy kang mangusap po sa aming mga puso at isipan Panginoon. Lord, kayo po ang patuloy na mataas Panginoon sa aming mga buhay. Lord, alam ko Panginoon na napakaganda ng iyong plano sa aming mga buhay Panginoon. Alam ko, Panginoon, ang lahat ng bagay, Panginoon, ay aming makakamtan, Panginoon, sapagkat ang biyaya mo ay sapat, Panginoon. Tunay na hindi ka nagbabago, hindi ka nagkukulang, Panginoon. Dakila ang iyong katapatan po sa amin, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samod dalangin sa tanging Panginoon Jesus. Amen. Ang ating po ngayong pag-aaralan ay mula po sa Proverbs 4:20 hanggang 27. Sabi po dito ay sa verse 20, "My son, pay attention to what I say. Listen closely to my words. Don't let them out of your sight. Never stop thinking about them. These words are the secret of life and health to all who discover them. Above all, be careful what you think because your thought control your life. Don't bend the truth or say things that you know are not right. Keep your eyes on the path and look straight ahead. Make sure that are going the right way and nothing will make you fall. Don't let go to the right or to the left and you will stay away from evil." Sabi po dito, basahin po natin sa Tagalog. Sabi po dito sa Kawikaan 4:20 to 27. "Anak, pakinggan mong mabuti ang aking tinuturo sa iyo. Huwag mong itong kalilimutan kundi ingatan sa puso mo. Sapagkat magbibigay ito ng malusog na katawan at mahabang buhay sa sino man makakasumpong nito. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Huwag kang magsasalita ng kasinalingan at walang kabuluhan. Iton mo ang iyong paningin sa mga bagay na mabuti. Pag-isipan mong mabuti ang iyong mga gagawin upang magtagumpay ka. Mamuhay ka sa katuwiran at layuan mo ang masama." Dito po sa aking panimula ay sabi po dito, isa po sa pinakamahalagang parte po ng ating katawan ay ang ating puso. Lahat po ba tayo may puso? Amen. Sabi po dito, nung una pa lang na tayo po ay nasa sinapupunan natin mga magulang, ay ang una pong nabubuo ay ang puso ng isang fetus o yung nag-umpisa pa lang siya. At walang hinto sa pagpump hanggang sa ngayon na tayo ay matanda na. Nakikita po natin yung pagka yung sa reproduction system, nakikita po natin na meron pong maliit na pumipintig. Yun po ay yung ating puso. No, kaya unang napo-form po yung puso natin. Ganun po kahalaga yung puso natin. Kaya ngayon po, hanggang sa matanda na po tayo ay hanggang ngayon walang patid, walang hinto yung ating puso sa pagtibok. Ganun pong ka-amazing ang Panginoon, ganun ka-amazing yung ating mga puso. No? Kung magtrabaho talagang 24/7. No? At sabi po dito, once nang minto ang ating puso sa pagtibok,
sa pagtibok nito ay maaring humantong ito sa ating kamatayan. Totoo po yan pagka huminto yung ating puso, sigurado po ay mamamatay tayo. Sabi po dito, isa po sa pangunahing sakit ng mga Pilipino ay number 1 sa list ay ang heart attack. Ang heart attack po ay isa sa the most deadliest na sakit sa Pilipinas, sa ating mga Pilipino, no? Kasi po kung ano-ano po yung kinakain natin, meron pong mataba, maalat, matamis, no? Kaya yun po yung nagiging resulta ng nagiging kamatayan ng mga Pilipino, ng mga tao. Sa bawat Pilipino daw po ay meron pong 276 Filipinos na namamatay sa sudden death. Every day, namamatay po yun dahil sa atake sa puso. Kaya nga po, pag nararamdaman natin na tayo ay nananakit po yung ating puso, yung ating dibdib, ay agad po tayo nagpapacheck up sa doktor. Di ba po? Amen. Tayo po ay laging kumukonsulta sa ating doktor. Kung meron tayong mga family doctor, tayo po ay nagpapacheck up upang agapan at gamutin at nang hindi na po lumala yung ating sakit sa puso, kung meron man. Kung meron man tayong mga karamdaman sa ating mga puso. Kaya dapat nating alagaan ang ating puso. Yun po yung maari po nating gawin para maiwasan po yung ating heart attack. No? Kung titignan po natin ito sa spiritual sense, no, kailangan nating bantayan ang ating mga puso with all diligence. No. Gusto ko po na kunin lang po natin yung sa verse, yung pinaka key verse ng Proverbs na to, ng Proverbs 4. Sabi po doon sa 23 ay above all, be careful what you think because your thought control your life. Kaya pagka ang gagawin po natin, kailangan po natin na bantayan po yung ating puso. Hindi lang dun sa tayo may sakit. In spiritual sense, kailangan din po natin bantayan yung ating mga puso sapagkat kailangan natin maging watchful, maging alert and vigilant. Kung kailangan po araw-araw, oras-oras, minuto, binabantayan po natin yung ating puso. Either positively or negatively, kailangan po maging careful tayo o maging diligence daw po tayo. Sapagkat sabi po dito sa 23, above all, be careful what you think because your thought control your life. Pagka mali po yung ating puso, sigurado po, mali po yung ating gagawin. Subalit, pagka tama po yung ating puso sa Panginoon, tama po yung iniisip natin, ginagawa po natin, ay ibibilas po ng Panginoon. Kaya ganun po, ang sabi po dito sa isang, doon pa rin sa verse 23, at yung ibang sa Tagalog po, sabi po dito, higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung ano ang iyong iniisip, yun din ang magiging buhay mo. Totoo po yun na kung ano yung laman daw po ng ating puso, yun po, nakikita po yun sa ating, ayun daw po yung lumalabas sa ating mga bibig, sa ating mga labi. Sabi po dito sa Jeremiah 17 verse 9 ay ganito po. Ganito po idinemo o
o dinescribe ng ating Panginoon yung condition po ng ating puso. Sabi po, yung ating sitwasyon ng ating mga puso sa harapan ng Panginoon. Jeremiah 17:9. Nireveal po ng Panginoon kung ano po yung laman ng puso ng isang tao. Sabi po dito sa Jeremiah 17 verse 9 sa New NLT, sabi po dito sa verse 9, the human heart is the most deceitful of all things and desperately wicked. Who really knows how bad it is? Nakita po natin na ang puso ang pinaka deceitful, mapagpanggap, mapalinlang sa lahat ng mga bagay. Ganun po dinescribe ng Panginoon kung gaano ka-desperate yung pwedeng gawin ng ating mga puso. Diba po, pagka meron po tayong mga desire, personal desire, diba, minsan gusto natin makuha natin, no? Gusto natin makuha yung ninanais natin. Ganun po, ganun ka-wicked ang ating mga puso. Sabi nga, yung puso po natin ay tuso. Pero sabi po dito sa verse 10, but I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. I give all people their due reward according to what their action. Ang Diyos lamang po ang nakababasa po ng puso ng tao. Maaring maglihim tayo sa ating asawa, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak. Pwede tayong magtago o magsinungaling. Pero sa Diyos hindi po tayo makakalagpas. Hindi po tayo makapagtago sa ating Panginoon sapagkat kitang-kita po ng Panginoon kung ano yung laman ng puso natin. Hanggang sa mga kasulok-sulukan ng parte ng ating mga puso, ng ating isipan, ay sigurado pong kitang-kita ng Panginoon. Wala pong hayag sa Panginoon. Wala pong tago. Lahat ay hayag sa Panginoon. At nakikita niya yung laman ng ating puso. Kung yung alam niya yung bilang na ating mga buhok, ganun din alam ng Panginoon yung laman ng ating mga puso. Gagawin pa lang natin ay alam na ng Panginoon. Kaya ganun po, wala tayong maililihim sa Panginoon. Sabi po dito, ito po yung mga bagay na naglalaman ng ating mga puso o pwedeng mga kasalanan na dumadaan sa ating mga puso o nagiging laman ng ating mga puso. Sabi po dito sa Mateo 15:18 hanggang 19. Ito po yung sinasabi. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Malinaw po yun. Ulitin ko po. Ngunit ang lumalabas sa bibig ay nanggagaling sa puso. Kung ano pa daw yung laman ng ating puso, yun ang lumalabas sa ating mga bibig. Iyan ang nagpaparami sa tao. Sapagkat sa puso nanggagaling ang masasamang kaisipan. Tama po yun. Amen. Una po, pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, at pagiging saksi para sa kasinungalingan at paninirang puri. Di ba po lahat po yan ay dumadaan sa puso natin, dumadaan sa mga isipan natin. Yan po yung mga lumalabas sa ating mga bibig. Kaya kung
kung babalikan po natin yung istorya ni David kung bakit po siya nagkasala, ay nagkaroon siya ng maling motives o maling desire sa kanyang puso. Kaya po siya nagkasala sa ating Panginoon. Ano po yun? Ano yung pagkakasala na ginawa ni David, ni Haring David? Nagkaroon siya ng pagnanasa kay Bathsheba. Alam natin si David ay isang matuwid na tao, mapanalanginin, malapit sa Diyos, at sabi pa dito, a man after God's own heart. Ganon pong kalapit ang si David sa ating Panginoon. Pero dumaan yung pagkakataon sa buhay ni David na siya po ay nagkaroon ng butas o puwang ang kaaway para po siya ay malinlang. Ano po yung ginamit sa kanya? Ano yung naging nakita ng kaaway na kanyang kahinaan? Nagkaroon siya ng sexual desire kay Bathsheba. At ano po yung naging parang para makuha niya po si Bathsheba? At ang asawa po ni Bathsheba ay si Uriah. At ito po ay para masolo niya po si Bathsheba ay dahil kawal niya si Uriah, ay ito po ay pinapatay niya sa pamamagitan po na pinadala niya po si Uriah ni Haring David sa isang digmaan. Ang namatay na po si Uriah, ay nasolo niya na po si Bathsheba. Dahil po pinain sa digmaan. Nakita po natin at doon sa kwento na yon kung gaano ka-wicked yung puso ni Haring David na meron siya nung panahon na iyon. Nakita po natin, nagkaroon po siya ng pagnanasa, kaya saan po yun? Saan nanggaling po yun? Sa puso. Nakita niya na naliligo sa Bathsheba ng walang saplot. At ito po yung nag-motivate sa kanya para maangkin niya si Bathsheba upang maging asawa. Kaya, ano po sabi ng Panginoon sa Matthew 5:8, mapalad ang mga taong may malinis na puso dahil makikita nila ang Diyos. Kaya, kung tayo po ay mga Kristiyano na tinawag ng Panginoon, sabi po dito sa Matthew 5:8, mapalad ang mga taong may malinis na puso. Sapagkat kung hindi po malinis yung puso natin, ay hindi po natin makikita ang kalwalhatian ng Panginoon sa buhay po natin. Hindi po natin mararanasan ng Panginoon. Kaya, maganda po na meron tayong malinis na puso, meron tayong malinis na pamumuhay sa harapan ng Panginoon. Amen. Kaya pag meron po tayong malinis na puso, malinaw po natin makikita ang purpose po ni Lord sa buhay po natin. At natutuwa ang Diyos kapag tayo ay namumuhay ng matuwid at may pagkatakot sa Kanya. Yun po ang gusto ng Panginoon, na tayo po bilang mga Kristiyano, tayo lumalakad ng merong matuwid na pamumuhay sa araw-araw sa ating buhay. At sabi po dito sa aking pagtatapos, sabi po dito ay kailangan po na meron po tayong malinis po na pamumuhay sa Panginoon. Paalala po yun. Sabi po dito sa Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord,
and He will give the desires of your heart. Ano po yung kailangan nating gawin? Lagi po tayo mag-delight sa Panginoon. Lagi po nating ilapit yung ating mga sarili na may buong kagalakan sa ating Panginoon. Sa tuwing tayo po ay lumalapit sa Panginoon, tayo ay laging merong life transformation sa ating Panginoon. Life transforming heart. He changes everything in us. Lagi pong merong binabagong sa ating buhay ang Panginoon. Lagi pong binabago ang ating puso pagka tayo po'y lumalapit sa Panginoon. He changed our desire and our affection. Tandaan po natin na ang ating puso ay ang pinakasentro po ng ating pagkatao. Every time we encounter Him, and His blessing will flow and will follow sa ating mga buhay. Pagtama po yung ating puso sa Panginoon, pagtama po yung puso sa Kanya, siguradong laging tama ang ating tatahakin. Daan, pagkat siya ang Diyos na lagi nagtutuwid sa atin. Amen. Totoo po yan. Kaya ang ating mga isipan at puso at mga gagawin ay ang Panginoon po ang nagbibigay po niyan. Ang Panginoon po ang nagtutuwid po niyan. Kaya nga mga kapatid, gusto po ba natin magkaroon tayo ng bagong puso? Gusto po ba natin na yung bagong puso, hindi yung second hand na puso, no? Kung gusto nating magkaroon ng bagong puso, hilingin po natin sa Panginoon. Let's ask the Lord to give us a new heart. Sabi po dito sa Ezekiel 36 verse 26 sa Easy Read version, sabi po dito ng Panginoon, I will also put a new heart in you. Bibigyan daw po tayo ng Panginoon ng maglalagay ng panibagong puso at espiritu ang ating Diyos sa atin, sa ating buhay. To change your way of thinking. I will take out the heart of stone from your body and give you a tender heart, o a tender human heart. Biro nyo, papalitan ng Panginoon yung matigas na ating puso, yung pasaway nating puso, no? Yung laging puso na nagpapasaway, nagkakasala, papalitan po ng Panginoon yan ng panibagong puso. Sabi po sa ibang version, dyan pa rin po sa Ezekiel 36 verse 26, I will plant a new heart and a new spirit inside of you. I will take out your stubborn, stony heart, matigas na puso, and I will give you a willing, tender heart of flesh. No? Yung matigas nating puso ay papalitan ng Panginoon na napakalambot na puso. Yun po yung nais ng Panginoon. No? Kaya sa umaga pong ito, kamusta po yung ating mga puso, mga kapatid? Kamusta, ano po ba yung lagay na ating mga puso? Napa-check up na po ba natin ng ating mga puso sa ating Panginoon? Napa-x-ray na po ba natin? Or napa-examine na po ba natin? O na-examine na ng ating Diyos yung ating mga puso? Kung hindi pa, lumapit po tayo sa Panginoon, magpalinis po tayo sa Panginoon, palinis po natin yung ating mga puso sa Panginoon sa harap niya. Sigurado po na hindi po tayo magsisisi, sapagkat papalitan niya yung ating puso ng pusong handang sumunod sa Panginoon, handang mag-surrender ng buhay niya sa Panginoon.
Maraming salamat po sa Panginoon sapagkat ang verse nito pwede po natin maging guiding principle sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Napaganda po nito sapagkat kailangan po natin bilang mga Kristiyano ay tayong pinumakad ng mayroong matuwid sa ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po Panginoon sa kabutihan mo Diyos. Tunay nga Panginoon, wala pong nalilihim po sa inyo o Diyos. Kaya alam ko Panginoon, lahat po ng aming gagawin, lahat po ng aming sinasabi Panginoon ay nababasa nyo, nakikita nyo po Panginoon. Lord, sa oras pong ito, inaalay po namin ang aming buhay Panginoon. Lord, linisin mo ang aming mga puso at isipan Panginoon sa oras nito. Lord, ikaw na po ang siyang humawak Panginoon. Mag-control ng aming mga buhay Panginoon. Nais po namin Panginoon na ilagak sa inyo ang aming mga buhay sa oras na ito Panginoon. Lord, alam po namin Panginoon na ikaw lamang po ang siyang pwedeng magpabago na aming mga puso at isipan Panginoon. Hindi kami kayang baguhin ng aming asawa, ng ibang tao Panginoon, kundi ikaw lamang Panginoon ang iyong kapangyarihan Panginoon. Maraming salamat po o aming Diyos. Ito po ang aming samang dalangin sa tanging Panginoon Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Have a nice day po. At huwag po natin kakalimutan na lagi po natin i-share ang ating mga online services. Lahat po ng online services po natin ay supportahan po natin. And i-like po natin sa ating at i-share sa ating mga mahal sa buhay sapagkat may gagawin po ang Panginoon sa kanila. Kaya magandang umaga po sa inyo at see you next time sa mga susunod pang mga online message po natin. At huwag po natin kakalimutan na guide your heart. Lagi po natin i-guide yung ating heart. Good morning po sa ating lahat. Have a nice day.